narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Ulat mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Viancy. Noong ating nakaraang video nga ay nag-usap muna sila ni Ate Viancy tungkol sa kanilang bahay dahil sa paparating na bagyo. Pagkatapos naman noon ay napag-usapan nila ang nalalapit na birthday nila Ate Viancy. Kaya naman excited na talaga ang lahat. Biniro nga ni Kalingap Edu si Ate Viancy na pag malapit na siya mag-birthday, malapit na siya mag-17, edi malapit na rin daw siyang mag-18. Kaya naman baka pwede na daw siyang umuo kay Kalingap Edu. Kaya naman nahiya si Ate Viancy dahil maraming mga nanonood sa kanila noong panahon na yon. Kaya sabi niya ay wag daw siya masyadong talaga. Hindi na lang. Huwag lang po sisirain. Tiwala na yun. Oo naman. Kaya ako maghintay. Tatanong pa ba yan? Huwag mo kang tawanan ganyan. Mag-aadala ko sa'yo. O kaya po, nasa vlog po tayo. Ay, nako. Kaya mo na si nakakapanood. Si JJ, okay lang yan. Martes din yan. Pero, mabuting Martes naman yan eh. Saka, kahit panood mo tayo ng buong mundo, okay lang. Ano man. May kita mahal. Sa tagal ng panunuyo ni Kalingap Edu kay Ate Viancy, hindi rin talaga niya may iwasan na ma-fall na rin kay Kalingap Edu. Kaya naman sabi niya na sana ang tiwalang ibinibigay sa kanya ni Ate Viancy ay hindi niya sayangin dahil ang babae daw kapag ka nagmahal ay talagang todo-todo. Yun ang kanyang sinabi sa mga nakaraang vlog. Kaya naman sabi naman ni Kalingap Edu na oo naman daw, hindi niya naman daw talaga sisirain ang tiwala sa kanya ni Ate Viancy at pinapahalagahan niya naman talaga ang dalaga at alam din naman ng lahat ng mga viewers na talagang seryoso si Kalingap Edu sa kanyang mga nararamdaman para kay Ate Viancy. Puso ko ito, lagi rin ako. Basta, so, sa atin, okay tayo. Opo. Hayaan mo sila. Yung mga tao ngayon na mapangimasok sa buhay natin, hayaan mo sila mag-isip na kung ano-ano. Alam mo naman kung gaano ko nagpapahalagan ka. Ang bihira po kayo. Bakit? Kumain na po tayo. Ano po sinasabi mo? Pero po. Wala. Busog pa ako. Kuya, Busog pa rin yan. Hindi ko naman akala. Pinapahalagahan daw talaga ni Kalingap Edu si Ate Viancy kaya hindi niya sisirain ang tiwala na ibinibigay sa kanya ng dalaga. Parang nahahatsit nga si Ate Viancy doon at hindi niya talaga alam ang sasabihin. Kaya naman sabi niya ay baka pwede ay kumain na lamang muna daw sila dahil hindi niya na alam ang kanyang sasabihin at talagang nahihiya siya sa harap ng Kalingap team dahil kung ano-ano daw ang sinasabi ni Kalingap Edu. Kaya niyaya niya nang kumain nito dahil marami din pagkain sa kanila nung araw na yon dahil nagpadala sa kanya ang kanyang
kanyang sponsor ng maagang pa-birthday. Maraming mga handa ang nakalatag sa mesa nila Ate Fiancee. Ito ay advance pa-birthday sa kanya ng kanyang sponsor na talagang mahal na mahal siya simula't una pa lamang na nag-vlog si Ate Fiancee. Ay, nagkain yan. Hindi ba? Gutom ka na yata eh. Hindi po kayo po. Kain na po kanina. Ala! Uy, ang ginagawa niyo dyan? Uy! Bihira ng mga to. Sumunod. Dito ka pala. Kayo, di pa nga kayo sinasabihan kumain. Naandyan na kayo umuuna agad. Para kayong mga walang hiya, guys. Wala pang laman. Yes. Sorry po kayo, niyayabo kasi ako eh. Sa likod tumaan. Ayun na ako. Sumunod lang ako. Nagpaalam ba kayo sa magulang? Doon sa bata. Sabi na po kayo, hindi po kayo dun eh. Baka, siyempre hindi yan masabi kung okay la. Laging oo ang sasabihin yan, no? Bakit po? Kain na po. Baka ipangahanda niya sa ano. Sabi ba? Hindi ko nabukas. Baka maraming pupunta dito, nako. Hindi po kayo lang. Salamat. Grabe at mahal na mahal talaga si Ate Fiancee ng kanyang mga sponsors. Kada okasyon, mayroon talagang pinapadala sa kanyang mga pagkain at kung ano-ano. Ngayon naman na hindi pa birthday ni Ate Fiancee, mayroon ng maagang pa birthday sa kanya at mga handa. Kasama na rin ng mga cake. Mayroong binigay sa kanyang spaghetti na 1 bilao, pansit, at iba pang mga handa na siguradong may enjoy ni Ate Fiancee at ng kanyang pamilya. Napakarami nga nito kaya shinare talaga nila Ate Fiancee ito sa Kalingap team. At talagang thankful si Ate Fiancee dahil sa mga nagbibigay sa kanya ng mga ganitong tulong at pagkain. Dahil pinapakita lamang nito na talagang sinusuportan siya ng kanyang mga supporters. Kain na po kanina. Bakit? Kumain ka na ulit. Kumain ka na lang ulit. Sa tingin ko daw kasi ni Kuya Edo nabubusog dito. Ang bihira si Kuya Ato. Mukha ba akong pagkain? Kain po, Nay. Kain po kayo. Kain po. Sige lang po. Yun. Kaya na tayo. Sige na. Kain lang. Tama, dalawa lang. Ha? Dalawa lang. Lola. Ha? Ito na po. Sige ko muna. Ako balik. Sige na, nakakaya din naman tumangin. Ano po? Okay din. Ate Mercy, advance happy birthday po. Salamat po. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa cellphone po. Pero salamat po. Happy birthday. Happy birthday, Bill. Thank you. Tsaka dati po. Hindi ka rin nag-alinlangan pa. Kitang-kita kung gaano naging masaya ang pamilya ni Ate Fiancee simula noong dumating ang Kalingap team sa buhay nila. Dahil simula nang dumating ang Kalingap sa kanilang mga buhay, guminhawa sila at medyo nakaluwag-luwag din mula sa kahirapang kanilang dinadanas. Ngayon nga ay napakarami nilang nararanasang mga bagay na hindi pa nila nararanasan noon at dahil doon sobrang thankful sila sa mga tumutulong sa kanila, sa Kalingap team, lalong-lalo na sa kanilang mga sponsors. At sa darating na birthday ni Ate Fiancee, mas matutunghayan natin kung gaano karami ang mga nagmamahal sa kanya sa sobrang bongga ng kanyang birthday. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancee, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancee. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot